Sa pagpapatuloy ng ating kwento, hamina na ang ulan sa buong paligid. At makikita natin si Haeong at ang Mongoloid na si Songbin at napatanong ito na totoo bang naging halimaw si Mira at pinatay si Sujan at Jinwei gamit ang Gal-ame. Sa tanong ng Mongoloid ay sumang. Ayon naman si Haeong rito. Sa mga naalala ni Haeong, sinabi niya sa Mongoloid na noong napagtanto na niya ang mga pangyayari agad siyang tumakbo ng mabilis at nagawa niyang makalayo sa halimaw. At mga narinig ng Mongoloid, seryoso naman itong nakatingin kay Haeong. At seryoso niya ding tinanong si Haeong na sa palagay ba niya na nakakatawa ang kanyang mga sinasabi. Bigla siyang sumigaw na pinagtripan ba siya ng lahat ng tao dito at narinig din ba ni Haeong ang kanyang mga sinasabi. Napatakip naman si Haeong sa kanyang bibig at sinabi na wag itong sumigaw dahil baka lumapit sa kanila ang mga halimaw habang lumingon sa bawat gilid na natatakot. Sinabi pa ng Mongoloid na siyempre gusto din niyang makita ang mga halimaw at tumayo na nga ito. Saad pa niya kay Haeong na para manilawa siya sa mga sinabi nito, kailangan nilang pumunta sa mga bangkay nila Jinwei at Sujan sa harap ng main building. Nakikiusap naman si Haeong sa Mongoloid na wag na silang pumunta doon. Ngunit tinanong naman siya ng Mongoloid na bakit hindi sila pupunta doon. Sabay biglang gan kay Haeong na may halimaw ng ngiti at sinabi na hindi pa siya nakakita ng patay na katawan dati. At pinilit niya si Haeong na pumunta na sila doon. Si Haeong naman ay takot na sinabi na hindi siya pupunta doon dahil mga halimaw. Napasabi naman sa kanyang sarili ang Mongoloid na sa pagkakilala niya kay Haeong ito ay duwag at ngayon ay niya inakalang maging convincing actor at nagdagdag pa talaga ito ng dugo ng baboy. May bigla namang narinig ang Mongoloid at agad nilang nilingan ang auditorium. At tinanong niya kay Haeong nang galing ba ang tunog sa auditorium. Pero hindi sumagot si Haeong rito at patungo na nga ang Mongoloid sa auditorium at sinabi na mag-iintay lang daw si Haeong dahil titignan lang niya sa loob. Nakapasok na siya sa bandang harap at agad na tinungo ang pintuan para makapasok sa loob. At sa pagbukas niya sa loob, ito ay sobrang dilim at bigla siyang nagulat sa kanyang mga nakita. Lipat kay Shinyong na nakikiusap sa ating bida dahil ito lang daw ang makakagawa sa kailangan nila ngayon. At sinabi ni Shinyong na babalik daw sila sa gym kasama ang ating bida, samantalang pagpasok naman ng Mongoloid nagulat siya sa kanyang mga nakitang bangkay at makikita sa kanyang muka ang labis na katakot. Habang silang dalawa ay nagkatinginan, sinabi ni Shinyong na hanapin nila ang kanilang PE teacher at kunin ang susi ng kanyang kotse. Lipat ulit sa Mongoloid na pinagpawisan habang nakatingin sa mga mag-aaral at bigla siyang natakot sa pagkakita niya sa bangkay ng isang halimaw na naluso. Habang pinagmamasdan niya ang bangkay, bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ni Haeong na namatay na silang lahat. Kaya saad niya sa kanyang sarili na seryoso pala ang babaeng yun, ngunit sa kanyang likuran biglang sumigaw si Haeong. Lumingon naman ang Mongoloid rito at papagalitan na sana si Haeong, ngunit may narinig siyang boses. At sa paglingon nilang dalawa nakita nila ang isang kaklase nila na nag-agaw buhay. At sinabi nito na tulungan nila siya dahil hindi niya pa gustong mamatay. Agad namang tumakbo ang Mongoloid patungo sa kanyang kaklase. At imbis na tulungan ng nag-aagaw buhay, sinigawan pa niya ito na ano ang nangyari. Sumagot naman ang kanyang kaklase na ito ay hindi magandang panaginip sana at inaantok na siya, kaya natanong niya na katapusan na ba kung matutulog na siya. Ngunit sinabihan lamang siya ng Mongoloid na wag itong susuko at wag din itong ipikit ang kanyang mga mata. Habang ang kanyang kaklase naman ay sinambit ang kanyang ama at ina na tulungan siya, sabay pinaikit na niya ang kanyang mga mata na may luha. Sa kanilang mga nasaksihan, napapikit na lang si Haeong sa kanyang bibig. At ang Mongoloid naman ay napamura dahil hindi siya nakakuha ng sagot sa kanyang mga tanong. Pumasok silang dalawa sa dressing room at kinuha nila ang isang flashlight. Sa pagkuha ng Mongoloid, napasabi siya na ayos na ito kaysa wala. Sabay tingin sa mga bangkay sa sahig at sinabi na galing ang mga mag-aaral na ito sa dance club at napatanong na lang siya na ano ba talaga ang nangyari dito. At napansin niya ang sapatos ng bangkay at kinuha ito at napasabi siya na medyo maliit lang sa kanya pero ayos na daw ito. Lumingon siya kay Haeong at sinabihan ito na ano pa daw ang tinitingin-tingin nito dahil kailangan na nilang maghanda. At biglang nasabi ng Mongoloid na tama pala si Haeong at nagtaka naman ang babae sa sinasabi ng Mongoloid. Dagdag pa ng Mongoloid na masyadong delikado sa lugar na kaya umalis na sila dito at pinailaw ang kanyang flashlight. Lipat sa ating bida na naghahanda sa kanyang baril. Habang siya ay naghahanda, inag na naman siya ng kalbo. At itinanong niya sa isa pang guro na sa tingin ba nito nandito pa ba ang mga halimaw, at sumagot naman ang guro na hindi nila alam.
Dagdag pa ng kalbo na ang mga ilaw ay nakapatay at natakpan din sila ng kortina ngunit hindi sila pwedeng makampante. Kaya kung swertihin sila ang mga mag-aaral lang ang habulin ng mga halimaw at hindi mamalaya ng mga halimaw na nandito sila. At sa mga narinig ng isa pang guro tinanong niya ang kalbo kung ano ang mga pinagsasabi nito. Lipat Shinyong at Jaden na nag-uusap at nakikiusap si Shinyong kay Jaden na palabasa na sila nito at Sam. Agot naman si Jaden na ipapalagay daw nila na nakuha nila ang susi kaya tinanong niya si Shinyong na marunong ba silang mag-drive sa adpa niya na malaking van ang kanilang susubukang kukunin. At higit sa lahat delikadong lumabas silang dalawa nang sila lang at bilang guro nila hindi niya pwedeng palabasan sila. Sumang-ayon naman si Shinyong dito at tinanong niya ang kanyang guro na paano kung sasama na lang daw ito sa kanila. Sa mga narinig ng guro nagulat naman siya dito at dagdag pa ni Shinyong na magmukmak lang ba sila dito. Sambit din ni Shinyong na wag na silang umasa na hindi sila mahahanap ng mga halimaw kaya gagawa na sila ng paraan. Bigla namang pinagalitan si Shinyong ni Miss Kim dahil sa bastos ito magsalita sa harap ng guro ngunit sumagot naman si Jaden na ayos lang daw siya. Tahimik naman nag-isip si Jaden sa mga sinasabi ni Shinyong at sinabi na niya na sige sasama na daw siya sa kanila dahil hindi niya hayaang lumabas ang dalawa ng sila lang kaya sasama na talaga siya. Sa mga narinig ni Shinyong napangiti naman siya rito at sinabi niya na kailangan nilang magsakripisyo para sa marami, kaya pinaalam niya sa lahat ang lalabas para kunin ang susi ng sasakyan at silang tatlo lamang ang lalabas at manatili lang ang lahat dito dahil babalik naman sila agad. At sinabi niya na kung makakarinig sila ng makina ng sasakyan agad na daw silang tumakbo patungo sa harap na entrance. Sumang-ayon naman si Miss dito ngunit bigla niyang natanong na hindi niya pera nakikita ang totoong itsura ng mga halimaw. Sumagot naman ng lalaking mag-aaral na ang itsura ng mga halimaw ay mukhang tao sa una ngunit merong lalabas na mga galame sa kanilang balat. Nagtaka naman si Miss Kim sa mga galame ngunit mukhang tao. Kaya biglang naisip ang kumuha ng isang permanent marker sabay lapit kay Jaden at bigla naman napatanong si Jaden na anong ginawa ni Miss Kim sa permanent marker sa kanyang balat dahil hindi na ito awa wala habang buhay ngunit sumagot naman si Miss Kim na ilagay niya lang sa parte na hindi makikita. Hindi na nga nagpapaawat si Miss Kim at nilagyan niya ng X ang braso ni Jaden. Ngumiti namang sinabi ang kalbo na nakita niya ang mga bastardong halimaw na naging ibang tao at ang sekretong marka ang susi para malaman kung sinong tunay. Ngunit biglang nagsalita si Shinyong na hindi lang nila kinopya ang mga itsura ng kanilang target kundi sinisip-sip din nila ang mga utak nito. Nagulat naman si Miss Kim sa mga sinasabi ni Shinyong at dagdag pa ni Shinyong na kukuha rin ng mga halimaw ang mga alaala ng kanilang target. Dahil noong kinausap siya ng halimaw ginamit nito ang alaala ni Mira. At sa mga narinig ng dalawang loko-loko habang naglagay ng marka sa kanilang balat at dagdag pa ni Shinyong na kung ang isa sa kanila ang makain ng halimaw at sipsipin ang kanilang mga utak kaya malala. Mandin nila ang mga marka na nilagay nila. Saad pa ni Shinyong na sa totoo lang walang mga silb ang mga yan. Habang nakikinig ang lahat sinabi din niya na baka meron na ding halimaw na kasama nila. At sa mga sinabi ni Shinyong makikita naman sa lahat ang takot sa kanilang muka.